Nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa magiging kapalaran ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ano nang balak ng Pangulo sa ICI? Nako, Gigi, mukhang hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung ano ang magiging kapalaran ng Independent Commission for Infrastructure. Sa isang ambush interview kasi kanina, tinanong natin si Pangulong Bongbong Marcos kung ano pa ang plano niya sa ICI. Ang sabi niya, kailangan pang pag-aralan, tingnan kung gaano pa ba karami yung responsibilidad at trabaho ng ICI na kailangan gawin. Sa ngayon kasi ang tingin ni Pangulong Marcos mukhang may natitira na lang na isa, dalawang loose ends na kailangan daw iklaro ng ICI. Matatandaan natin na bago yung panayam natin kay Pangulong Bongbong Marcos, nagsalita na rin si ICI Special Advisor Rodolfo Azurin at sinabi niya na plano nga nila na magpadala rin ng sulat sa Office of the President para linawin kung ano nga ba ang guidance ng Malacanang sa kanila. Kailangan din naman daw kasing makapaghanda yung mga tao na hinire nila para tumulong sa ICI. And ang sagot naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang hinga ng reaksyon tungkol dito sa naunang pahayag ni Azurin, malinaw din naman daw ang guidance ni Pangulong Marcos na idire-diretso yung pagpapatuloy ng kanilang investigasyon bilang fact-finding committee at gawin ng kanilang mandato. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. It depends on how much work they still have left. Kung matapos na yung trabaho nila, we will see what they can do next. But they really are coming towards to the end. Lahat ng imbestigahan na nila. At Maricel, may balak pa ba ang Pangulo na palitan yung mga nag-resign na commissioner? Sa ngayon, Gigi, wala pang malinaw na desisyon si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dyan. Kailangan daw tingnan, baka kung may gagawin pa yung ICI, pwede naman nilang gawin, mag-appoint kung kailangan. Pero kasi kung ang responsibilidad o yung investigasyon patungo na doon sa pagpapasa ng datos sa Ombudsman at sa Department of Justice, kailangan din yan i-take into consideration. Matatandaan natin, Gigi, na unang nagbitiyo bilang bahagi nitong ICI si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kaya siya pinalitan bilang special advisor ni Azurin. Pero kasunod niyan, dalawang commissioners na rin ang nagbibitiyo sa ICI. Kaya ang tanging natitira na lamang ay si ICI Chair Andres at kasama itong si special advisor Azurin. Ang tanong, pwede pa bang makapagtrabaho at gawin ng maayos ng ICI ang kanilang tungkulin na kulang yung nakatalagang commissioners? Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. We haven't really decided on that yet. Depends again, it all depends on the work that ICI still has in front of it. Pag kailangan pa, then we will. But if the work is done, na-gain lahat ng information sa DOJ at sa Ombudsman, then the focus now of the investigation will go through the DOJ and the Ombudsman. Gigi, ang lahat ng yan sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos matapos niyang pangunahan yung paglulunsad dito sa Aglipay Sewage Treatment Plant dito sa Mandaluyong na ginawa kaninang umaga. Itong sewage plant na ito kayang makapaglinis ng hanggang 60 million liters ng wastewater kada araw at pwedeng magbenepisyo dito ang tinatayang nasa 650,000 residents ng Mandaluyong, Quezon City at ng San Juan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.